Aanhin mo ang kasikatan at ang nakuhang tagumpay kung ikaw mismo ang naglagay sa iyong sarili papunta sa hukay. Ganyan ang nangyari sa bokalista ng bandang Nirvana na talagang sumikat sa buong mundo. Sa katunayan nga ay bumenta ang kanilang mga album na umabot sa $75 million. At halos ang musika nila na grunge ay ang nagpahina sa ibang hair metal band na sumikat mula pa noong 80s. Ang Nirvana ang isa sa mga banda na may pinakamalaking pangalan sa industriya ng musika sa buong mundo. Sayang nga lang talaga at hindi man lang nagtagal ang grupong ito. Dahil lang maabot na nila ang tuktok ng kasikatan ay nagkaroon na ang mga ito ng kani-kaniyang interes. Numero 1 na ay ang usaping pera. Sumabay pa sa kanilang problema ay ang adiksyon ng kanilang bokalista na si Kurt Cobain na sa huli ay humantong sa maagang pagwawakas ng kanyang buhay. Kaya sa video na ito ay babalikan natin ang panahon na kung saan ay nagsisimula pa lang ang kanilang grupo. Paano nga ba sila nabuo? Paano sila sumikat? At ano ang dahilan ng pagbagsak ng Nirvana? At bakit ito naglaho? Pero bago tayo magpatuloy, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Magsisimula ang kwento na mag-cruise ang mga landas nila Kurt Cobain at Chris Novoselic na noon ay parehong mag-aaral sa Aberdeen High School sa Washington noong 1984. Pero mas nagkakilala ang dalawa nung umattend sila ng practice ng bandang The Melvins. Iisa lang pala ang hilig ng dalawang ito, yan ay ang musika, dahil pareho nilang gusto ang punk rock na tugtugan. Dahil dito ay ninais ni Kurt Cobain na magbuo ng banda kasama si Chris Novoselic. Subalit tumanggi itong si Chris na sumama dahil iniisip nito na wala naman silang potensyal sa musika. Si Kurt Cobain ay mahusay sumulat ng mga sariling awitin, pero dahil dito ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Ito na rin ang naging dahilan kaya siya napatalsik sa kanilang paaralan. Pagkatapos noon ay nagbuo siya ng sariling banda na tinawag niyang Fecal Matter kasama ang mga kaibigan na sina Dale Crover bilang bahista na drummer ng Melvins, Greg Hawkinson sa drums. Si Kurt Cobain naman ay ang nagsisilbi bilang singer at guitarist ng kanilang grupo. Ang banda ay nag-ensayo ng ilang buwan at ang kanilang mga tinutugtog ay ang musika ng bandang Ramones, Led Zeppelin at Jimi Hendrix. At dahil marami ng materyales o mga lyrics ang nagawa ni Kurt, ay naisip na nilang gumawa ng sariling album. Kaya noong March 30, 1986, ay nai-release ng banda ang kanilang debut album na pinamagatang Illiteracy Will Prevail, na mismong sina Kurt Cobain at Dale Crover ang nag-produce ng nasabing album. Ito ay naglalaman ng 17 kanta na ang tema ng tugtugan ay funk rock at sludge metal. Umalis naman sa banda ang drummer na si Greg Hawkinson, kaya pinalitan siya ni Mike Dillard. Pumalit naman kay Dale Crover ang bahistang si Buzz Osborne. Subalit hindi naman nagmaterialize ang kanilang banda dahil may kani-kaniyang aktibidad sa ibang mga grupo ang bawat miyembro nito. Kaya noong buwan ng Hunyo 1986 ay tuluyan na ring nabuwag ang Fecal Matter. Nagpatuloy si Kurt Cobain sa kanyang pangarap sa musika. Subalit naging problema naman niya ang salapi dahil nga wala naman itong permanenteng trabaho. Ilang buwan lamang matapos mabuwag ang banda ni Kurt na Fecal Matter noong 1986 ay pinadinig nito kay Chris Novoselic ang kanyang album na Illiteracy Will Prevail. Labis itong nagustuhan ni Novoselic, kaya naman nagdesisyon na itong ayain si Kurt na magbuo na sila ng sariling banda. Ang kanilang unang grupo ay tinawag nilang The Sellouts. Sila ay naging tribute band ng bandang Creedence Clearwater Revival. Si Chris Novoselic sa guitar at vocals, si Kurt Cobain sa drums at Steve Newman sa bass. Pero hindi naman nagtagal si Newman sa grupo. Sa kalaunay nagpalit na ng lineup ang banda. Si Chris ay naging bahista. Si Kurt Cobain naman ay ang naging singer at guitarist. Dahil mas kabisado nito ang kanta na kanya mismong isinulat. Inirekomenda naman ni Novoselic ang drummer na si Aaron Buckhard.
Muling nagsimula si Kurt Cobain sa pagsulat ng mga bagong kanta para sa grupo. Nagkaroon din ang banda ng iba't ibang pangalan gaya ng Skid Row, Pen Cup Chew at Bliss and Ted Ed Fred. Pero noong March 19, 1988 ay ang pinaka-finale na napili ni Kurt bilang kanilang band name ay ang Nirvana. Kasabay nito ay ang gig nila sa Community World Theater sa Tacoma sa Washington. Dito ay si Kurt Cobain ang nagdisenyo ng flyers ng nasabing konsyerto. Dito nga ay isinama niya ang dating mga naging pangalan ng kanilang banda. Sabi ni Kurt ay nagustuhan niya ang tawag na Nirvana dahil sa napakagandang kahulugan nito na ang ibig sabihin ay lugar ng kapayapaan at kasiyahan katulad ng langit. Subalit sa paggamit nila ng pangalang Nirvana ay kinasuhan sila ng British pop rock band na sumikat sa London noong late 60s. Dahil mas nauna na pala ang banda na ito na ginamit ang salitang Nirvana bilang kanilang band name. Gumulong ang kaso sa korte at dahil sa nangyari ay napagpasyahan muna nila Cobain at Novoselic na maglaylo muna. Si Kurt ay nagpunta sa Olympia sa Washington. Si Chris Novoselic naman ay lumipad papuntang Tacoma. Sa di kalaunan, ang kampo ni Kurt Cobain ay nakipag-areglo sa British band na unang nagmay-ari ng pangalang Nirvana. Kaya naman sila ay nagbayad ng $100,000 upang magamit nila ang nasabing band name. Nawala naman ng komunikasyon ang grupo sa drummer nila na si Aaron Burkhardt. Kaya naman sila ay nag-ensayo kasama ang drummer ng The Melvins na si Dale Crover. At nung buwan ng Enero taong 1988 ay nai-record ng banda ang kanilang demo song. Ngunit kinailangan namang magtungo ni Crover sa San Francisco. Kaya naman inirekomenda niya si Dave Foster bilang kanyang kapalit sa drums. Pero hindi pa man ito nagsisimula na makapag-practice sa kanila ay nasangkot siya sa isang gulo na naging dahilan upang ito ay pansamantalang mabilanggo. Muli naman bumalik ang dati nilang drummer na si Aaron Burkhardt. Ngunit palagi naman itong uma-attend sa kanilang practice ng lango sa alak. Kaya nung makilala ni Kurt Cobain at Novoselic ang drummer na si Chad Channing, ay tuluyan na nila itong pinatalsik sa Nirvana. Noong November 1988 ay inilabas ng Nirvana ang kanilang unang single na pinamagatang Love Buzz, na isang cover song na nagmula sa isang Dutch rock band na Shocking Blue sa ilalim ng independent record na Sub Pop. Ang kanilang unang interview ay sa musician-journalist na si John Robb ng Sound Magazine. Nadagdag naman sa kanilang banda ang kaibigan ng kanilang record producer na si Jason Everman bilang kanilang second guitarist. Sa sumunod na taon noong June 15, 1989 ay tuluyan ang nailabas ng Nirvana ang kanilang debut album na pinamagatang Bleach na ginasusan naman ni Everman para sa album sleeve ng kanilang plaka. Kaya naman siya ay nakakatanggap ng royalty fee mula sa nasabing album. Ang uri ng tugtugan ng mga awitin na nakapaloob dito ay dirge rock na katulad ng musika ng The Melvins, 80s punk rock na Mudhoney, at impluensya ng heavy metal band na Black Sabbath. Naging paborito ang mga kanta nila sa college radio station at nagkaroon na ang Nirvana ng kanilang kauna-unahang national tour. Inilabas naman ni Jason Everman ng walang paalam ang record ng isa nilang concert sa Boston na sobrang ikinagalit ni Kurt Cobain. At dahil sa inis nito ay inihampas ni Kurt ang kanyang gitara at hindi na isinama si Jason sa kanilang tour. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang tour ay kinansila ng kanilang music producer ang kanilang mga natitira pang pagtatanghal dahil sa hindi nila pagsama kay Jason Everman na walang pasabi. Ang masakit pa ay hindi na pre-promote ng kanilang record label na Sub Pop ang kanilang album na Bleach. Sayang lang dahil paangat na sila, pero ganun pa man ay nakabenta na ito ng 40,000 copies. Kaya naman sila ay lumipat sa Tupelo Records at sa bago nilang producer na si Steve Fisk.
Noong November 1989, ang Nirvana ay naglabas ng kanilang extended play na mula sa nauna nilang Bleach album na pinamagatang Blue. Ito ay inirelease nila para lamang sa UK. Nakakuha ito ng pwesto bilang pang number 15 sa chart sa UK indie singles. Pero bumenta lamang ito ng mahigit 3,000 vinyl copies sa naturang bansa. Pero kahit na ganoon ang nangyari ay sinabi ni Kurt Cobain sa interview ni Rob sa kanya ay babaguhin nila ang kanilang estilo ng musika para sa kanilang ilalabas na album. Dahil ang nauna nilang tugtugan ay masyado raw mabigat ang tunog. At habang ang Nirvana ay nagpapatuloy sa kanilang musika at habang gumagawa pa sila ng bagong materyales, ay dismayado naman itong si Cobain at Novoselic sa drummer nila na si Channing. Hindi kasi ito makagawa o makasulat man lang ng sarili niyang drumline sa mga kanta na binubuo nila dahil dito ay nag-quit na siya sa grupo. Di nagtagal kasama ang drummer ng bandang Mudhoney na si Dan Peter ay inirecord ng Nirvana ang singles na Slaver. Sa kaparehong taon din ay inirekomenda naman ni Buzz Osborne ang drummer na si Dave Grohl na nagmula sa bandang Scream. Nag-audition si Dave kila Kurt Cobain at Novoselic at kagad naman itong natanggap. Dito na nga nabuo ang classic lineup ng bandang Nirvana na nakasanayan natin. Si Kurt Cobain bilang lead vocalist at guitarist, Chris Novoselic on bass, at Dave Grohl on drums. Pero ang pangarap talaga ni Kurt Cobain ay makilala ang kanilang banda hindi lamang sa isang bansa kundi sa buong mundo. Alam kasi niya na mayroon talaga silang ibubuga. Pero dahil nga sila ay nasa ilalim ng indie label, ay malabong sumikat sila. At ang pinaka nagiging problema sa ganitong kumpanya noong mga panahon na yon ay ang kakulangan sa promotion. Nakilala naman nila ang music producer na si Silver sa Los Angeles at ipinakilala sila nito sa agent na si Don Mueller at Alan Mintz na mga kapwa dalubhasa sa paghahanap ng mga deal para sa bagong banda. Sinimula ni Mintz na ipadala ang demo ng Nirvana sa mga naglalakihang kumpanya ng plaka. At nang marinig ng DGC Records ang kanta ng Nirvana ay nagkaroon ito ng interes sa grupo. Kaya naman kaagad na pinapirma ang Nirvana para sa kanilang kauna-unahang first major label album. Umasa naman ang kanilang label na DGC Record na makakabenta man lang sila kahit 250,000 copies ng album na ilalabas ng grupo. Noong September 24, 1991 ay nailabas ng Nirvana ang kanilang pangalawang album na pinamagatang Nevermind. Nakapaloob dito ang mga awitin gaya ng In Bloom, Lithium, Come As You Are at marami pang iba. Pero ang kanta na humatak talaga sa kanila papunta sa mainstream ay ang kanilang unang single na Smells Like Teen Spirit dahil nakuha kaagad nito ang kiliti ng mga kabataan. Mabilis na naging major airplay ang music video nito sa MTV at bumenta kaagad ng 400,000 copies, yan ay sa US pa lamang. Pagkatapos ng ilang buwan ay nakabenta na ito ng 7 million copies at kung susumahin ay umabot na ito sa 30 million copies ang naibenta sa buong mundo. Napalitan din ng nasabing album sa number 1 sa Billboard chart ang album ni Michael Jackson na Dangerous. Hindi pa dyan nagtatapos dahil naging numero 1 ang album nila sa mga chart sa iba't ibang bansa. Nagkaroon na rin sila ng mga tour sa Europa at sold out ang mga tickets ng kanilang konsyerto. Ang Nirvana ay nakakuha ng napakalaking tagumpay at naipakilala nila ang grunge music. Dito na nga nagtapos ang pamamayagpag ng mga hair metal band. Noong 1992 ay nagtanghal ang banda sa Reading Festival sa England. Kasunod nito ay ang pagtatanghal nila sa MTV Music Award. Dito nila tinugtog ang kantang Rape Me, tapos ay sinundan nila ng Lithium. Ang Nirvana ay nakakuha ng parangal bilang Best Alternative Video at Best New Artist. Sa kalagitnaan ng 1991, ay nakilala ni Kurt Cobain ang American singer, guitarist at songwriter na si Courtney Love. At sa kalaunay ikinasal silang dalawa noong February 24, 1992. Sila ay nagkaroon ng isang anak, yan ay si Frances Bean.
Ang Nirvana ay nakakuha ng napakaraming parangal at talagang naabot na ni Kurt Cobain ang kanyang pangarap sa musika dahil naitala niya sa kasaysayan ang kanyang likhang mga kanta. Ngunit sa kabila ng nakuha nilang tagumpay ay dito naman nalulong sa ipinagbabawal na gamot itong si Kurt Cobain. Naging balitang-balita sa marami noon na silang dalawa ng kanyang asawa na si Courtney ay palaging lulong sa heroin. Nagkaroon na rin ng malaking tensyon sa loob ng banda dahil naglabas si Kurt Cobain ng kasunduan sa pagitan nilang tatlo. Yan ay ang tungkol sa royalty fee o perang kinikita mula sa kanilang album. Nais kasi ni Cobain na sa kanya mapunta ang 75% ng kita ng bawat awitin nila. Dahil saad nito ay siya naman ang sumulat ng kanilang mga sumikat na awitin. Bagay na tinutulan nila Chris Novoselic at Dave Grohl. Ganun pa man ay wala naman silang nagawa kundi sundin ang kontrata at nagpatuloy pa rin sila sa kanilang karera. Nakaramdam naman ng pagod ang grupo dahil sa kanilang walang habas ng mga tour, kaya naman hindi na sila nakapagsagawa ng pangalawang American tour at pinili muna na magpahinga at isa pa ay manganganak na rin ang asawa ni Kurt. Noong September 21, 1993 ay nilabas ng Nirvana ang pangalawa at pinakahuli nilang album na pinamagatang In Utero. Nakapaloob dito ang Heart-Shaped Box, All Apologies, Rape Me, Penny Royalty at marami pang iba. Ang album na ito ay nakakuha ng napakalaking tagumpay. Naging number 1 ito sa US Billboard 200 at UK Album Chart. Ang All Apologies ay naging number 1 sa Billboard Alternative Songs at nakakuha ng 5 times platinum. Nakabenta nga ito ng 15 million copies sa buong mundo. Pero noong March 4, 1994 ay naisugod sa ospital itong si Kurt dahil hindi na ito magising mula sa kanyang pagkakatulog. Ayon sa doktor na sumuri sa kanya ay nawalan ng malay itong si Cobain dahil sa overdose sa droga at alkohol. Hindi na nga ito bago para sa marami dahil noong 1993 ay una na rin siyang na-overdose sa droga. Muli pang gumaling si Kurt Cobain pero pagkalipas lamang ng isang buwan ay tila hindi na siya nakatakas sa kamatayan dahil noong April 8, 1994 ay natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa kanyang bahay. Katabi ang iniwang sulat at dito ay napag-alaman na winakasan niya ang kanyang sarili. Marami ang nalungkot at nagulat sa biglaang pagpanaw ni Kurt Cobain dahil talagang nasa kalagitnaan pa lamang siya ng kanyang pamamayagpag. Siya ay pumanaw sa edad na 27 lamang. Napabilang din siya sa 27 Club na kung saan ay listahan ito ng mga sumikat na artist na pumanaw sa edad na 27. Sa pagkawala niya ay tuluyan ng nabuwag ang bandang Nirvana. At ang mga naiwang member tulad ni Chris Novoselic ay hindi na ipinagpatuloy ang karera sa musika dahil pinasok niya ang politika at naging aktivista. Si Dave Grohl naman ay bumuo ng sariling banda na tinawag na Foo Fighters. Sila ay sumikat sa pagpasok noong taong 2000. Noong 2014 ay inducted ang Nirvana sa Rock and Roll Hall of Fame. Sa kabuuan, ang Nirvana ay nakapaglabas ng isang extended play, 3 studio album, at nakabenta sila ng tinatayang $75 million sa buong mundo. Sayang lang dahil maagang nagtapos ang Nirvana at nakakalungkot isipin na ang boses at lumikha ng mga awitin nila ay maagang nilisan ang mundong ibabaw. Talagang masasabing walang maidudulot na mabuti ang pagiging ganid sa pera, lalo na ang masamang bisyo. Pero ganun pa man ay nakapag-iwan ang Nirvana ng napakagagandang awitin na marahil na magpasa hanggang ngayon ay pinapakinggan at binabalik-balikan mo pa rin. Hanggang dito na lang mga tropa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig.